Binanggit ni Zhu Minglang na nalaman ni Xinghua na si Prinsesa Luo Shui ay may hawak ng sinaunang Divine Lamp Jade, ngunit ginawa niya itong isang pilak na maskara. Kaya tinanong niya kay Yusuo kung may magandang paraan upang makuha yon. Diretsahang sagot ni Yusuo na simple lang ang solusyon, nakawin o agawin ito. Napanganga si Zhu Minglang sa sagot niya at napaisip, sa kanya nasabi na talagang kakaiba, matapang, at mahusay ang ideya ni Yusuo. Makalipas ang ilang sandali, magtungo ang ating bida kay Bai Qinan upang magtanong. Ipinaliwanag ni Bai Qinan na ang pilak na maskara ay simbolo ng mga prinsesa ng hari, nagsisimula silang magsuot nito sa edad na 18 at bihirang-bihira nila itong alisin. Tinanong ni Yusuo kung paano sila naghuhugas ng mukha. Sinagot naman ito ni Bai Qinan, inaalis nila ito kapag naliligo o naghuhugas, ngunit hindi nila ipinapakita ang kanilang banal na mukha sa mga estranghero, lalo na sa mga kalalakihan. Dagdag pa niya, maraming may kapangyarihan ang sumusunod din sa ganitong patakaran, na kahit ang ilang ama ay hindi na nakikita ang buong mukha ng kanilang mga anak na babae kapag sila'y umabot na sa edad na 18. Ipinaliwanag pa ni Bai Qinan, na tanging kapag nag-asawa na ang isang prinsesa saka lamang maaaring alisin ang kanyang pilak na maskara, at yun ay sa gabi ng kasal kung saan mismong asawa ang magtatanggal nito. Dagdag pa niya, may mga babae rin na nagkakaroon ng maraming asawa at maging mga kalaro, at karamihan sa kanila ay hindi nagsusuot ng maskara, para naman sa mga karaniwang babae, nasa kanila na ang pasya kung nais nilang magsuot o hindi. Biglang sumabat si Yusuo at pabirong sinabi na si Ginoong Zhu ay agad na umiibig kay Prinsesa Luo Shui sa unang pagkikita, dahil nahihiya itong itanong, siya na raw ang magsasalita para kay Zhu Minlang, ano ang dapat niyang gawin upang maging asawa ng prinsesa. Nagulantang naman ang ating bida, agad niyang pinatigil si Yusuo at sinabing delikado ang pinagsasasabi nito. Ngunit nagulat si Bai Qinan at itinuro na hindi ba't mayroon ng dalawang magagandang asawa si Zhu Minglang. Nagbiro si Yusuo, na lahat ng kalalakihan ay pabago-bago pagdating sa damdamin, kaya raw bilang mga babae, kailangan nilang laging sundin ang kagustuhan ng asawa upang hindi ito magsawa sa kanila. Tinawag pa niya si Xinghua upang sumang-ayon, dahilan para mamula at mapahiya si Zhu Minglang. Kasunod nito, ipinaliwanag ni Bai Qinan na kung tutuusin, madali para kay Zhu Minglang, dahil sa kanyang pagkakakilanlan at talento, na dumiretso sa palasyo at ipahayag ang kanyang kagustuhan. Ngunit binigyang diin niya na sa kaharian ng Miao, kahit ang isang simpleng dalagang magsasaka ay hindi pumapayag na magkaroon ng pangalawang asawa ang kanilang mister, lalo na kung isang prinsesa ang pinag-uusapan. Nahulog tuloy si Zhu Minglang sa alanganin na sitwasyon, lalo na't binansagan pa siyang scumbag, mabilis niyang idinagdag na huwag seryosohin ang mga biro at hindi yun ang tunay na ibig niyang sabihin. Kasabay nito, lalong lumapit si Yusuo kay Zhu Minglang at bumulong na hindi naman siya nahihiya at wala siyang pakialam kahit anong isipin ng iba. Napilitang umatras si Zhu Minglang, na hindi na alam kung paano haharapin ang sitwasyon, sa isip niya. Hindi niya pwedeng hayaan na magpatuloy si Yusuo sa kanyang mga biro at pang-aakit. Pagkatapos nilang nakipag-usap kay Bai Qinan, biglang bumukas ang pinto ng malakas at mabilis na iniba ng ating bida ang usapan. Binanggit niya na narinig niya raw na maraming espiritual na yaman ang Black Dragon sa Dragon Lady Palace, at sinabi niyang mas mabuting pumunta na sila roon para silipin, agad siyang tumayo at lumakad palabas. Kasunod ang lahat, habang parehong bahagyang nahihiya at naguguluhan ang mga kasama niyang babae. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sina Zhu Minglang at ang kanyang mga kasamahan sa Dragon Lady Palace. Namangha sila sa laki at engrandeng anyo ng palasyo, higit na marangya kaysa sa kanilang sekta. Isa sa kanila ang nagkomento na ang kanilang sekta ay sadyang nananatiling mababa ang tingin sa sarili at hindi nagpapasikat. Ipinaliwanag naman ni Zhu Minglang na ang Dragon Lady Palace ay isa sa 7 Black Dragon Palaces, nasa loob ito ng kaharian ng Miao, kaya't hindi nakapagtataka na maraming babaeng tagapagsanay ng dragon ang naroon. Kasabay nito, sinalubong sila ng isang magandang babae na nagpakilalang si Luo Miaoyo. Tanong niya kung naroon sila upang makipagpaligsahan para sa isang babae, ipinaliwanag niya na madaling makasali, ngunit kailangan nilang patunayan na sila ay malakas. Napakamot ulo si Zhu Minglang at nagtataka kung bakit pati dito sa palasyong ito ay may pakikipagpaligsahan na naman, sa loob-loob niya. Para bang lahat ng lugar na napupuntahan nila ay palaging may ganitong uri ng kompetisyon. Naalala ng ating bida ang naging usapan noon, may nagmungkahing maaari siyang maging asawa ng prinsesa na si Luo Shui dahil sa kanyang kagandahan, ngunit mariin niyang tinanggihan ito, sapagkat hindi niya kayang saktan si Lianzi.
Ngunit nang tanungin siya kung nais pa rin niyang iligtas si Yanzi, napaisip siya, ipinaliwanag sa kanya na kung papakasalan niya si Prinsesa Luo Shui, makukuha niya ang lampjade at hindi na magagalit si Yanzi kahit magkaroon siya ng pangalawang asawa. Sa huli, napilitan siyang sumang-ayon para kay Yanzi. Ngunit sa isip ng ating bida, plano lamang niyang magpanggap, kapag nakuha na niya ang lampjade, tatakas din siya at hindi susundan ang kasal. Habang nakatayo ang ating bida, sinabi ni Luo Miaoyo sa ating bida na gwapong araw ito. Ngunit agad itong nagdulot ng inis sa kanya. Pagkatapos, ipinakilala ang isang lalaking nagngangalang Yoon Jong-he, na gustong sumali sa paligsahan upang subukan kung kaya niyang makuha ang puso ng isang babae gamit ang kanyang kakayahan. Nagpahayag si Yoon Jong-he na hindi siya interesado sa mga babae, kundi sa pagpapakita lamang ng kanyang husay at kasanayan. Subalit, mabilis na sinagot ni Luo Miaoyo na masyado pang maaga para sabihin yun ang katotohanan, na para bang may nakikita siyang higit pa kay Yoon Jong-he kaysa sa inaakala ng iba. Habang naglalakad sa ilalim ng mga punong pula ang dahon, ipinakita ang mga disipulo ng Dragon Lady Palace, sila ang mga piling babaeng papasok na sa edad ng pag-aasawa. Ipinaliwanag ni Luo Miaoyo na marami ng prinsipe at maharlika mula sa iba't ibang lugar ang naghihintay sa gilid ng palasyo, at libo pang magagaling na mandirigma ang nasa labas. Ngunit dahil espesyal na panauhin sina Zhu Minglang at ang kanyang kasama, ipinahintulot sa kanila na makipagpaligsahan kasunod ng mga prinsipe. Nang tanungin ni Yoon Jong-he kung maaari ba niyang piliin ang isa sa mga babae kung sakaling siya ang manalo, natawa ang mga ginang. Ipinaliwanag nila na kung manalo siya, hindi siya ang mamimili kundi ang mga babae mismo, naging dahilan nito ng pagtatawanan, at may isa pang babae ang nanguya na parabang ang mga prinsipe ay nagmula lamang sa isang dukhang bansa. Nagpakilala ang isang ginang at sinabi na ang mga panauhing dumating ay sina Wu Feng, pinuno ng sword sect sa Yao Mountains, ang kanyang unang alagad na si Yoon Jong-he, at si Ginoong Zhu mula sa Zhu clan, isa sa 6 na pinakamalalaking angkan. Nagulat ang mga babae at natawa nang mapagtanto nilang hindi pala basta-basta ang mga bisita. Agad na nilapitan ng mga dalaga ang grupo, isa sa kanila ang lumapit kay Yoon Jong-he at sinabi na bilang unang alagad, siguradong malakas siya at hinikayat itong magpakitang gilas ng kanyang espada para sa mga babae, nahihiya ngunit pumayag naman siya. Samantala, may isang babae namang lumapit kay Zhu Minlang at mapang-akit na nag-alok na makasama siya ng ilang gabi, sinasabing mas gwapo pa ito kaysa sa kanyang asawa. Isa pang dalaga ang humarap kay Wu Feng at tinanong kung may asawa na ba siya. Kasunod nito, dumating si Prince Liang kasama ang kanyang mga tauhan at galit na nag-utos na paalisan ang mga dumating. Tinangka ni Miss Luo na ipaliwanag kung sino sila, ngunit agad siyang pinutol ni Prince Liang. Ipinahayag nito na may sarili siyang mga patakaran, hindi siya nakikipag-agawan sa iba, at kung hindi marunong makisama ang isang tao ay dapat patay na, mabuti na lamang at paalisin na lang niya ang mga ito kaysa patayin. Nagpintig naman ang tenga ni Yoon Jong-he at buong tapang niyang sinagot si Prince Liang, na tila handa siyang makipagsagutan at lumaban sa pang-aapi. Kasabay nito, lumapit naman si Prince Liang sa ating bida. Sinabi din niya sa kanyang mga tauhan na baliin ang mga binti ni Zhu Minglang at itapon siya palabas, kahit wala naman itong ginagawa. Nagulat si Zhu Minglang at nagtanong kung bakit siya biglang pinaparusahan. Galit na ipinaliwanag ni Prince Liang na may gwapo siyang pinsan na kinalakihan niya. Pero inagaw nito ang isa sa kanyang pinakamagandang alila, dahil doon, tuwing nakakakita siya ng gwapong mukha ay nauubos ang kanyang pasensya at nagagalit siya, kaya't nang makita niya si Zhu Minglang, agad siyang nainis. Napakamot na lang ng ulo si Minglang at sarkastikong sinabi, na bakit nga raw napakagwapo niya. Isa sa mga bantay ni Prince Liang ang nagtanong kung kailangan bang gawing baog ang kalaban, walang pag-aalinlangan, sumang-ayon si Prince Lian. Binalaan naman ni Wu Feng ang ating bida na mag-ingat dahil kakaiba at bihasa sa lakas ang kanilang kaharap. Samantala, sinabi ng ating bida na sayang dahil hindi kumakain ng tao ang halimaw na si Hia, kung sakali, makakatipid siya ng malaki kung papakainin na lang nito ang mga taong naghahanap ng sariling kapahamakan. Kasunod nito, pinalabas na ng ating bida si Hia. Pagkatapos lumabas ni Hia, agad na nagalit si Prince Liang at tinanong kung talaga bang ipapahiya ng ating bida ang kanyang sarili gamit ang isang Dragon General. Mayabang naman sinabi ng ating bida na sapat na ang kanyang dragon na yun para durugin ang isang grupo ng mga talunan na katulad nila. Dahil dito, bigla na lamang dumura si Hia sa pagmumukha ng hangal na baboy. Sa ginawa ni Hia, labis ang pagkagalit ng hangal, kaya inutusan na niya si Zhang Jiu na paslangin niyang araw ang ating bida.
Lumaban ng harapan si Zhang Jiang kay Hiya, pinalibutan siya ng apoy habang buong lakas na sumugod. Hindi naman nagpatalo si Hiya, kaya dali-dali naman itong sumugod sa kalaban habang ginagamit nito ang kanyang Thunder Element. Nagbanggaan ang kanilang mga atake na nagresulta ng malalakas na pagsabog. Kasabay nito, buong lakas naman sumigaw si Zhang Jiangka, at nasuntok nito si Hiya sa kanyang panga. Ngunit hindi ito gumana, kaya buong lakas naman sumugod si Hiya upang makaganti sa kalaban. Ngunit sa kasamahang palad, ngumisi naman si Zhang Jiangka, at bigla niya na lamang sinuntok si Hiya sa kanyang ulo. Dahil dito, nasaktan naman si Hiya at napadapa din ito sa sahig. Habang naglalaban, napansin ng ating bida na bihasa pala sa malapitan at matinding santukan ang taong ito, kaya nakakasabay siya kay Hiya. Kaya sa ganun, nakapagdesisyon na ang ating bida na ilabas si Ching Shua upang ito na ang makipaglaban. Kasabay nito, kaagad naman bumuo si Ching Shua ng kanyang forest domain. Dahil dito, nagsimula ng gumalaw ang mga halaman patungo sa frost domain ni Ching Shua, kaya bumuo ito ng kanyang sariling mga baging. Pagkatapos nito, umatake na si Ching Shua kay Zhang Jiangka, hindi naman ito naiwasan ng kalaban kaya ginamit niya na lamang ang kanyang katawan upang panangga sa atake ni Ching Shua. Hindi din ito malapitan ng kalaban dahil mahina ito sa paggalaw lalo na sa mga range attack. Dahil dito, pagalit na inutusan ng hangal ang kanyang tauhan na si Zhang Ba, upang ito ang makipaglaban kay Ching Shua. Kaagad naman sumunod si Zhang Ba, kaya sinuntok nito ang lupa upang atakihin si Ching Shua mula rito. Ngunit madali lang itong naiwasan ni Ching Shua sa pamamagitan lang ng paglipad nito sa ere. Kasabay nito, umatake si Ching Shua ng kanyang mga baging, dahilan upang magapos ang kalaban. Pagkatapos nitong magapos, hinagis naman ito ni Ching Shua sa lupa at ito ay nagpagulong-gulong. Humanga at natuwa naman dito ang mga tao kay Zhu Minglang, may babae pang lumapit at malandi siyang tinanong kung may oras ba siyang makasama siya sa gabi, dahilan para mapahinto ang ating bida sa kanyang narinig. Samantala, hindi pa rin sumusuko ang hangal, kaya mapanghamon niyang sinabi na wala namang kakaiba sa pagiging isang tagapagsanay ng dragon, dahil meron din siyang dragon. Ipinatawag niya si Zhang Qi at agad lumabas ang isang dambuhalang halimaw, ang Iron Cone Turtle Dragon. Inutusan niya ito na durugin at gawing pira-piraso ang berdeng dragon ng ating bida. Hindi naman nagpauli ang ating bida, kaya kaagad namang inutusan ni Zhu Minglang si Hiya na harapin ito. Nilagyan niya si Hiya ng kanyang dragon armor upang gamitin ito. Sumugod si Hiya na may apoy sa katawan, umatungal ng malakas, at sinalubong ang higanteng kalaban. Nagbanggaan ang kanilang mga katawan at tumama ang mga matitinding kamao at panga. Ngunit sa huli, buong lakas kinagat ni Hiya ang balikat nito, dahilan upang mawalan ito ng malay sa sobrang sakit. Nangangamba naman sumigaw ang hangal sa kanyang mga tauhan upang tulungan ang kanilang dragon. Ngunit sa huli, natalo na ni Hiya ang Cone Turtle Dragon nang walang kahirap-hirap, habang bumagsak naman ito sa tatlong tauhan ng hangal. Dahil dito, napasok naman ng dugo si Prince Liang sa labis na kahihiyan na naranasan nito sa pagkatalo. Habang nagagalit at naiinggit si Prince Liang, nagreklamo siya na kung kasama lang niya sina Zhang San, Zhang Er, at Zhang Yi, hindi sana siya natatalo. Ngunit kinwestiyon siya ni Luo Miaoyo kung bakit hindi niya dinala ang mga ito kung gusto niyang ipakita ang kanyang lakas. Sa halip na mapahiya, pabigla-bigla na sumagot si Prince Liang na wala siyang pakialam at tinanong ng mayabang na tono kung ano naman ang problema kung gusto pa rin niyang pumunta sa mansyon ng prinsesa. Ngunit malamig ang tugon ng babae, sinabing wala siyang magagawa at kailangan niyang magdusa ngayong araw. Si Zhu Minglang naman ay seryosong nag-utos kay Hiya na itapon si Prince Liang dahil hindi niya gusto ang kayabangan nito. Kaagad namang sumunod si Hiya at walang kahirap-hirap na hinawakan si Prince Liang, na agad namang natakot at sumigaw na pakawalan siya. Nagbanta pa ito na kung sasaktan siya, ipapadala niya ang 200,000 sundalo ng kanilang hukbo upang lipulin ang buong angkan ng ating bida. Ngunit walang nakinig sa kanyang pagbabanta, itinapon lamang siya ni Hiya na parang basahan, napahiya siya ng tuluyan, at tinawag pa siyang walang kwentang prinsipe na maging ang mga tauhan ay inutil din. Kasabay nito, ipinakita ng mga babae ang kanilang pag-ayaw sa kanya at nagsabi na hindi nila gusto ang ganitong klaseng lalaki, sa halip, mas pinili nila si Zhu Minglang, at isa sa kanila pa mismo ang humawak sa kanya at nagsabing gusto niya si Zhu Minglang. Si Zhu Minglang naman, bagamat nagulat, ay malamig na nagbigay ng pagkakataon sa iba pang mga babae na pumili na lang ng iba. Habang nakayakap ang isang babae kay Zhu Minglang, nagtataka si Yun Zhonghe kung bakit siya nahuhumaling dito. Sabi niya,
2 dragon lang naman ang naipatawag ng ating bida at hindi rin naman ganoon kalakas kumpara sa kanila, kaya iniisip nila, baka mukha lang daw ang dahilan kung bakit gusto siya ng babae. Samantala, malinaw na sinabi ni Zuming lang sa mga babae na pumunta lang siya sa Dragon Lady Palace para maghanap ng angkop na dragon skills at hindi talaga siya naroon para magpakasal. Ngunit hindi kumbinsido ang iba at malungkot na nagsalita, ang tingin nila, tulad ng lahat ng lalaki, siguradong gusto rin niyang makapasok sa mansyon ng prinsesa. Medyo nahirapan ang ating bida sa pagpapaliwanag, kaya't sinabi niyang plano niya lang talagang sumilip at tumingin, at wala siyang ibang intensyon. Dahil sa narinig ng babae na iiyak na lang ito, habang sinasabi niya sa mga naririnig niya, mas laging maganda ang damo sa kabilang bakod, parang pahiwatig na likas sa mga lalaki ang maghanap ng bago o mas maganda. Dahil dito, nagdesisyon na ang babae na pakawalan na ang ating bida.